Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po, pag-usapan natin ang common denominator ni Chavit Singson at itong si Munggaw. Oo. Kasi sa mga hindi nakakaalam, itong si Munggaw mga minamahal, ito po, itong taong to, active personnel. Kumbaga, naka-uniforme na lantarang inihayag sa social media, 'di ba? Itong kanyang pagka-disappoint, itong kanyang withdrawal of support dito nga po kay President Bongbong Marcos. So, wala naman sanang masama sa freedom of the press, sa opinion. Kaya nga lang ang kanyang ginawa, pinost niya. Wala naman siyang sinabing nanghihikayat, pero the way na pino-point out niya na tama na, sobra-sobra ka na President Bongbong Marcos, pwede pong magkaroon yon ng ibang interpretasyon, di ba? Posibleng merong sumunod sa kanya, posibleng merong gumaya sa kanya, or baka naman it is a sign na ang mga active PNP official ay talagang baliktarin na si President Bongbong Marcos, wag nang sumunod sa chain of command or sa commander-in-chief. Now, ito namang si Chavit Singson, recently mga minamahal, alam naman ninyo na pagkapasok pa lamang po ng bagong taon, nag-press release, nagpa-press con, itong si Manong Mo Chavit. And sa kanyang press release mga minamahal, sinabi niya na si President Bongbong Marcos daw po ay pinaka-mastermind sa flood control. Hindi natin alam kung saan yung galit ni Manong Chavit, pero isa lang yung masasabi ko, mga minamahal. Eto, kung matatandaan ninyo, sinabi noon ni Manong Chavit, siguro I think ito na din yung reason kung bakit itong si Manong Chavit ay naghihimutok. Sabi niya, pero after election may Alzheimer's na si Bongbong, hindi na ako kilala. Ito siguro last na pag-support namin sa mga Marcos dahil hindi na kami kilala. So, parang may something na hindi na pagbigyan, hindi na permahan, hindi na appoint bilang board directors, I think, itong si Manong Chavit. So, syempre, di ba, naghayag siya ng suporta. Binigay niya yung full na support niya kay President Bongbong Marcos. And nag-expect siya ng return na, appoint siya, ganyan-ganyan, diba? Kasi pumusta etong si Lolo Mo Chavit. Dahil nga parang nakalimutan daw ni President Bongbong Marcos, itong si Manong Chavit. Eto na. Sinabi niya na nagkaroon ng Alzheimer's, walang utang na loob, hanggang sa mas lumaki ng lumaki, hanggang umabot na sa punto na nananawagan na siya ng people power. At ito na naman, panibagong pinasok niya na namang katarantaduhan, which is yung one-time, big-time rally at yung pag-expose niya daw kay President Bongbong Marcos na itong si PBBM is one of the mastermind ng flood control anomalies. Okay, going back dito sa ating topic, ito. Nasaan na yun? Wait lang mga minamahal. Okay, yan. So ngayon, pag-usapan natin yung common denominator ni Manong Chavit at nitong diba? Active personnel na yan na si Munggaw. Kasi itong si Munggaw, parang meron siyang himutok sa ating gobyerno. Yung withdrawal of support niya, isa lang yung ibig sabihin, pabagsakin si PBBM. And itong si Manong Chavit, nanawagan noon sa mga AFP, active militar. Diba? Nanawagan itong si Manong Mo Chavit. And ang sabi niya, tahan na, mag-rally na tayo. Pabagsakin na natin si President Bongbong Marcos. Yan yung sabi ni Manong Chavit. Sumuko ka na daw. Ito nga, ang dami niyang hanash. Wait lang. Diba? At saka meron na siyang sinabi na sure na. Ito, pakita ko din sa inyo mga minamahal. Sabi niya, sigurado yan, matatanggal na si Bongbong Marcos dahil nasa atin ang katotohanan, siguradong babagsak si Bongbong. So ngayon, alam naman natin na umaasa na mapatalsik ni Chavit Singson itong si President Bongbong Marcos. Ngayon, here's the thing. Paano niya nasabi na sigurado nang matatanggal si PBBM? Diba? So meron na ba silang ginawang plano? Meron na ba silang an-execute na gagawin this upcoming January or February sa gaganapin na rally? I'm just asking because I am curious too.
Di ba, curious din ako. Kasi pag nasabi mong sigurado ka na matatanggal, meaning may hakbang ka ng ginawa. Meron ka ng steps. Meron ka ng, kumbaga sa ingredients, may binili ka na. Kumbaga pagluto mo na lang, luto na lang, lulutuin mo na lang. Di ba, isasalang mo na lang. So, ngayon, syempre, di ba, nag-press release itong si Manong Chavit. And then, nasundan, mga minamahal, ng ganito, tawag dito, ano yung nasunod dyan? Nasundan mga minamahal na ito, nag-withdraw ng support. So, di ba mayroon siyang panawagan? Ano yung panawagan dyan? Yung AFP, militar, tara na, mag-rally na tayo, yung mga political groups, yung mga malalaking, tawag dito, religious group din, mag-rally na tayo. So, ngayon, kung nasabi ni Manong Chavit, na siguradong matatanggal si Marcos sa ilulunsad ng one-time, big-time rally, it only means, meron na ba siyang iniluluto? Diba? Meron na ba siyang iniluluto, mga minamahal? And sabi ko nga din naman sa inyo, itong si Munggaw, diba, ay hindi talaga napagbigyan sa pwesto. Meron ding nagkomento niyan, meron ako nakuhang comment. Oh. Sabi dito ni Robert Andrada, there's a speculation that Col Munggaw was angry when he was not promoted to general. The promotion for deserving AFP officer was given last week by the president. So, if we will connect the dots, ito lang in my own analysis lang. So, what if itong si Munggaw, diba, dahil nga sa hindi na pagbigyan ni President Bongbong Marcos, and then, alam din naman natin na itong si Chavit Singson kailangan ng support from the militar, active personnel. Kasi kapag mga retired na, wala na yung wala na yung ingay, wala na yung bango. Kasi mga retired na sila, kung mananawagan si Pukis, anong pakialam natin? Kung manawagan niya si Macanas, anong pakialam natin? Kasi mga retired din wala na yung lakas. Ang kailangan ni Chavit is yung mga active na mga personnel. Kasi sila yung may area. Lalo pa kung mahikayat ni Manong Chavit kung sakali, yung may mga hawak ng batalyon. Di ba? Yun, talagang malala yun. Di ba? So ngayon, okay, sige, basahin natin tong post. Just this week, Ilocos Kingpin Chavit Singson held a press conference and called a one-time, big-time rally against corruption to remove the president. So, itong si Chavit Singson, mga minamahal, ay nanawagan ng one-time, big-time rally para nga po patalsikin si President Bongbong Marcos. So, ngayon, eto, basahin natin. Yesterday, Philippine Army Audi Munggaw allegedly expressed his withdrawal of support from the Commander-in-Chief to Facebook post. So ngayon, 'di ba, after manawagan ni Chavit Singson, mga minamahal, abay itong si Munggaw ay bigla ding nag-withdraw ng support kay President Bongbong Marcos, 'di ba? Ngayon, sabi dito, both calls that targeted the president with the intent of having Bongbong Marcos removed were met regarding chirps of crickets. So sabi dito, parehas nilang tinatarget si President Bongbong Marcos and yung hangarin talaga nila, mga minamahal, is mapatalsik si PBBM. Pero ang eksenang ganap, ito yung pinaka-twist. Walang naging epekto, walang sumunod. Yes, totoo, umingay, pero walang walang dating, walang impact. Ngayon, ano ba yung mas nag-dominate na issue recently? Sabi dito, instead, millions flock. The translation, Alex Ella dominated and the news by bargaining into the semifinals of the ABS-CBN Classics. People debated LTO rules because of a post by James Dicken. So, yung panawagan nila, hindi talaga masyadong umangat Yung panawagan nila, mga minamahal, hindi umingay. Totoong umingay, pero sa social media lang talaga. Like, walang nagde-debate tungkol dito. Kasi yung rally paulit-ulit Diba? Nagigets ninyo? Yung rally paulit-ulit, yung panawagan paulit-ulit, yung narrative paulit-ulit. So, alam na nila Kasi yun na yun diba? Paulit-ulit na nilang naririnig. Pero yung mga issue katulad sa LTO, ABS-CBN Classic, 'di ba? Yung debate sa LTO, yan yung mas literal na tinutukan. Na parang yung pinopromote ng mga DDS na destabilization, nag-ingay siya pero sobrang liit lang. Sobrang liit lang ng iningay. Ngayon, eto. These
to minor news expect among the DDS. So ngayon, syempre, gusto ng mga DDS, mga minamahal, yung balitang yan lumaki, umingay, talagang mag-spread, diba? Ngunit, mga minamahal, eto, even so, it's typical for the DDS not to show up. They might be crawling all over social media, throwing their toxicity around, but in real life, always absent, just like Bato de la Rosa. So ngayon, ito, sinasabi ng mga DDS na puro daw troll army, tapos hindi daw totoo ang mga dokumento na pinapakita ni President Bongbong Marcos, diba? So ngayon, ang pinapakalat nila mga pinamahal, parang ingay lang sila. Sa tawag dito, ingay lang sila dito sa social media, pero walang actual na pagkilos diba? Sabi dito, so even it's typical for the DDS not to show up, so alam naman natin na sana yung mga DDS na maging maingay sa social media, pero sa totoong buhay, puro galit at ingay lang online yung kanilang ginagawa. Pero kapag actual na pagkilos, wala, diba? Parang tulad lang sila ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ngayon, sabi dito, some of the DDS are mostly just troll armies. So, karamihan mga minamahal sa mga DDS ay puro troll armies. And, totoo at dokumentado naman yan kasi meron naman talaga magpapatunay dyan. But it is also hard to deny that the fact that in one personal circles, circles, there always that family member, relative, or friends who full-blown DDS spreading idiocy like it's the pandemic all over again. So, they are trolls and flesh and blood too. So, ngayon, sinasabi mga minamahal na ang mga DDS, karamihan sa kanila ay mga troll army. Totoo naman yan at mga dokumentado mga minamahal. Pero sa totoong buwan, may mga kamag-anak, may mga kaibigan, may mga kilalaking DDS na paulit-ulit na nagpapakalat ng maling paniniwala. Kaya, ngayon, pare silang trolls at the same time, mga totoong tao din. So, anyway, mga minamahal, kung umaasa itong si Chavit Singson at itong si Manggao na magkakaroon ng panibagong people power, well, good luck. Kasi walang pinks, walang progresibo or liberal na susuporta sa kanila. Kahit kapwa pasundalo, magtataka kung bakit papalitan ng Pangulo, diba? Ng isang tuta ng China. Diba? Magtataka yung ibang mga sundalo kung bakit papalitan ng isang presidente, diba? Ng isang tuta ng China. So, hindi naman ata papayag. Yung mga uniformed men na yung mga sundalo, 'di ba? Yung mga sundalo na yung magiging presidente nila ay tuta ng China. Now, okay. Yan natin tinagalog ko lang tong post ni itong post ni tawag ito Jerry Kakanindien. Ngayon, ito kasi yung dito yung pahamak dito Nais niyang magkaroon ng one-time big-time rally upang ipanawagan na sana ay matigil na ang korupsyong nangyayari sa pamahalaan. And yung one-time big-time, the soonest possible one-time big-time na rally, ASAP din. The soonest possible time, but I have to talk to all the religious organizations. Lahat ng ayaw ng grabe corruption, lahat ng Pilipino, kaliwa o kanan, masisino. Basta sama-sama po tayo lahat para maito na itong garapalan na pagnanakaw ng kaban ng bayan. Pinayuhan din niya si President Marcos Jr. na tinawag niyang kanyang dating kaibigan. Ang advice ko sa my former friend, dapat sumuko na siya. Mas maganda kung sumuko. Ba't niyo papasukuin si PBBM? Ano bang ginawa niya? Diba? At saka, anong aasahan natin dito sa taong to? You are reliable ba? Diba? Reliable ka ba? Bakit susundin ng mga tao yung katulad mo na wala ka din namang, diba? May issue ka din naman tungkol sa korupsyon. Wait lang, may nag-chat sa atin. Mga may naman. Very God. Nakakonek kasi yung Facebook ko dito sa yan, nagko-content tayo, diba? Continue. O sa pulis, Anong credibility dito para magsalita, diba? o sa military, huwag niyang antayin yung nangyari sa Libya. The strongman of Libya, si Gaddafi,
Ano nangyari sa kanya? Taong bayan humuli, pinatay. So, Bongbong Marcos, my former friend, kausapin ng mga military o police, better surrender. Wala kang ligtas dito. Hindi ka makakaligtas. Alam. So ngayon, parang confirmed na. Nasabi niya, hindi ka na makakaligtas. So, it means, mga minamahal, meron na nga talagang pag-uusap. Meron ka na bang mga nabayaran na mga tawag dito? Meron ka na bang nabayaran na mga uniform personnel? Tanong lang. Laki yung ginawa yung kalukuhan. Imposible mapagtakpan nyo to. Imposible. Hindi naman bobo lahat ng Pilipino. Kaya nga, coming from you, hindi naman bobo ang mga Pilipino. So, bakit kami susunod sa'yo? Makahulugan naman ang pahayag ng tagapagsalita ng Malacanang sa mga aligasyon ni Singson. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, nagpapatunay lang naman ito na marami ang naapektuhan sa ginagawang paglaban ni PBBM sa korupsyon sa bansa. Aniya, ang iba sa mga ito ay wala nang ibang naiisip gawin, kundi manira na lamang dahil marahil ay hindi na pagbibigyan sa kanilang sariling gusto. Oh, mga hindi na pagbigyan. 'Di ba? Actually, this is not the first time na ginawa yan ni Manong Chavit. Ginawa niya yan, mga minamahal, kay Pinoy. Oo. 'Di ba? Naalala ninyo yung sinabi ko sa inyo, mga minamahal, na mayroong inilalakad na lupa itong si Manong Chavit. Ngayon ang nangyari, yung lupa mayroong issue eh. Dahil yung lupa na yun ay nanggaling sa mag-asawang napatay. Ngayon dahil nga mayroong issue, hindi pinayagan na pirmahan ni President. Ngayon ang nangyari, dahil nagalit siya, siniraan niya na humihiga daw to sa napakadaming dolyar na pera. Ngayon, ang source niya si Ramil Madriaga daw. Kasi si Ramil daw yung merong video. Pero ang totoo, walang video si Ramil Madriaga at gawa-gawa lamang po itong kwento ni Chavit Singson. Kinasuhan niya si Ramil Madriaga ng 5 kaso. 'Di ba? Pero lahat 'yon nabasura kasi wala naman talagang katotohanan. Kumbaga, he uses all the resources, all the powers na meron siya para kasuhan itong si Ramil Madriaga. But at the end of the day, hindi. Mga minamahal, at the end of the day, hindi siya nanalo. 'Di ba? So ngayon, pinadistansya na nga itong si Ramil Madriaga, si Andy Bautista dito kay Chavit Singson. Kaya doon nagimutok ang kanyang galit. So dahil hindi siya napagbigyan, nanira. So kung nagawa niya ngayon kay Pinoy noon, gagawin niya din yun kay PBBM ngayon. Lalo pat sinasabi niya na noon daw po, 'di ba, nagkaroon ng Alzheimer's si PBBM dahil nakalimot na daw ito. 'Di ba? Ano pa tong balitang to? Samantala, hinamon naman ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinawag niyang utak sa likod po ng flood control project scandal sa bansa sa isang debate. At nanawagan din ng dating opisyal sa taong bayan at mga religious organization na dumalo at suportahan ang ikakasa niyang one-time, big-time rally laban sa katiwalian. Detalye sa live report ni TJ Mendoza. TJ. Ali, tama ka, no? Hinihimok na ni dating Governor Chavit Singson ang taong bayan na magsagawa nga nitong one-time, big-time rally para umano maiparinig na sa Malacanang ang matagal na hinaing ng mga Pilipino at ng taong bayan ukol nga dito sa hindi matapos-tapos na investigasyon kaugnay sa manomalyang flood control. Pero yung panghihikayat niya, mga minamahal, nagsalita ng AFP eh. Ito yung sabi ng AFP. We have taken note of the public statements made by former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson yesterday, January 5. The Armed Forces of the Philippines maintains its unwavering adherence to the So nakinig ninyo, wavering adherence to the 1987 Constitution and to the people of the Republic of the Philippines. So at the end of the day, kinundi na ni Browner itong mga kinukuda ni Chavit Singson. Ngayon, syempre, dahil hindi nakinig sa kanya si Browner, abay, meron natang nabayaran ng mga bayarang active PNP personnel. O kaya yung mga hindi natatakot. Kaya tulad ninyo, tingnan nyo to, mga minamahal. Totoo ba to? Tatanong lamang po, mga minamahal. Okay. Help. Yes. Yes. Okay. So,
So anyway, yan po mga minamahal kayo. Ano yung masasabi nyo dito? It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat mga kababayan.